ako ngani. Amo mo ko, gubuon ko ako matang bubo. Pagkatapos mapatindog ako sa taon, dako matang bubo. Pagkatapos mapatindog sa ako matang bubo, dito ko tipunon ang akon nga mga pagkabutan. Pagkatapos matipon akong pagkabutan, masiling ako sa akon kalag. Kalag, may magdamo ka na natipon. Magpakataway ka, mag-inom, magkasadya, magkaon, mag-inom ka, magkasadya. Amo na siling yan. Pasigil Jesus, buwang-buwang ka. Subong ka, di ka naman kayo pala. Sino magpanukli sa pagkabutan ngayon natin po? Ay, ang gusto ng tao, ngayon, para lang siya galing mo. Ang problema sa mga tao, higit pa kamayo sa ginaya pananong. Pero sa tiyang higit pa kamayo, lipatan niya ng ginaya. Nakita niyo? Tani kay kin kamayo sa ginaya pananong, tani magsilig sa Lord, salamat, higit pa kamayo mo pananong ko. Pero wala agad, instead niya magpasalamat. Ano yung mo? Naglipok ulo niya. Ano yung mo niya? Sino sa inyo naka-experience sa inyo? Naglipok ulo mo kung di mo butang kwarta mo? Ha? Kasi hindi butaan mo, wala naging ang tabo ko yung puno ko. Puno. Nakakita mo sila nga, bulsa nyo sa tuwa, puno sa kwarta. Sa piyak, puno man sa kwarta. Tapos sa likod, puno sa kwarta. Tapos sa likod, puno sa kwarta. Galing ko ulo, di ko man butang kwarta ko man. Nakakiritas na eh. Daw wala. Ato nga problemahan niya, ano man ikutang ko din man? Ano man ikutang ko din? Ano man ikutang ko din man? Ang wala itong problema, iniiyak ko iskat. Ga problema siya kung hindi niya ibutang mga pagkabutang niya. But instead, ginabutang ko sa pagkamayo, lipatan niya gina. Kaya napatay siya, to make a long story short, napatay siya. Nawala siya sa ginhimo para sa Diyos. Wala din. Ang mabublay pagin, naman, ang mabublay pagin, pananda mo na inong galingon, injo mo ka po siya kalibutan, mapatay ka, na madula din mo yung kalag. Mapatay ka, madula kalag mo, imperno ka man gyapon. Bisa nag-enjoy ka sa kalibutan. Okay? So kapay pakuntay, napatay man kita, nga maging himo kita para sa Ginoo. Okay? Number 2. Kaya damo ni mo. Okay? Instead of loving God, number 1, we love ourselves. Okay? Number 2, we love money more than God. Okay? Instead of loving God, we love ourselves. Number 2, we love money more than God. Sino sa inyo gustong may kwarta? Say amen. Amen? Gamay ang haw. Kasi mo kulang pa yung kwarta ka lang. Okay. Pero sa piyak sino gusto may kwarta? Say amen. Pero sa piyak sino sa inyo gusto may kwarta? Say amen. Now, ang kwarta hindi malait. Kaya blessing na. But, hindi insakto kung palanggaw ng kwarta, labaw sa Ginoo. Okay? Now, sometimes we love money more than God. Kita mo mga tao. Basta may kwarta ka lang. Muna kwarta ka. Grabe ang kalipay kung namuda mo kwarta. Pero magsiling-giling ka sa bulotong sa Ginoo. May alam mo tanggit. Okay. Amo ng tao malipayon. Kaya ginapalangga nila ang kwarta. Labaw sa Ginoo. Now, siling sa balang suratan. Basahan ta. Ready? Start. 1 Timothy chapter 6 verse number 10. For the love of money is the root of all evil, which while some committed after, they have erred from the faith and pierced themselves in two great sorrows. Tungod sa ibang mga tao, tungod sa pagpalangga sa kwarta, nagkatalikod na ng sila sa ilang pagtuo sa Ginoo. Okay? Tungod sa kwarta, hindi mo galing makita na nagasimba. Hindi ba? Ay, palanggaan ng kwarta ka labas Ginoo. Okay? So, to say sometimes ang nagkatapos ka buhay natin, instead nga palanggaon ng Diyos, pinapalanggatang una, ano ang gani? Ourselves. Number 2, we love money more than God. But actually, sino sa ato, sino ang naghatag sa ato ng kwarta? Sino? Ginoo. Kaya siling sa walang kasulatan, 1 Timothy chapter 6 verse 7, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Sa natawag sa kalibutan, wala kita sing dala. Kag kung mapatay kita, wala man kita sandalon. So, masiling ka na ako niya kwarta. Paano ngayon na akong kwarta?
Ginahatag mo na sa Ginoo sa aton, gitugyan lang na. Amen? Gitugyan lang na kay naman, kung may lalaki na pagtao, tatiin mo na ni, kung pagtao, tapalang wala gito. Di ba? Bisan ba gani short, wala. Di ba? Wala short. Bisan ba gani ang susunod pag isang short, wala kaya pon. Di ba? Hindi na mamitlang ang susunod ang short, hindi na mamitlang. Ay, intindihan, tanan na. Bisan gani ang muna, wala. So, that's why, palanggaot ang Diyos. Kung masiling kita, kung may kwarta, gina kita, Lord, salamat kaging tagaan mo ko sa kwarta. Amen? Ako na tani. So, but, no need to love God, to love money more than God. Okay? So, next is, we love the praise of men. Okay? Number one, review. Instead of loving God, we love what? Number one, ourselves. Number two, we love money more than God. Number three, we love the praise of men. Okay. Sino sa inyo nalipay kung ginadayaw ka? Hindi mo malipay man tani ba? Pero lain man na yung nagpadayaw-dayaw ka kaya gusto mo mapakita-kita, gusto mo gidayawon. Okay? So, nami mga ginadayaw ka, pero kung magtrabaho ka para mapakita-kita ka sa tao, ang ginapangita natin, gusto natin dayaw lang sa tao. Okay? So, saling sambalaan kasulatan na rin. Okay? John chapter 12 verse 43. Ready? Start. For they love the praise of men more than the praise of God. Okay? They love the praise of men more than the praise of God. Ari sa Silingan Church. Sa mga yung people, nakibot tigid ako sa aga pag-abot ko diri, hindi ko nag-resume. Natingala ako nga may heart din sa tuma. Kag may ari diri nga love. Naman ko kay Pastor Glenn. So, mga mga decoration ha. So, praise God ni Pastor. Ang nagtrabaho sila, mga young people. Amen! Mga young people. Kanami, kanawin, amen? Kanawin. Okay. But, no need for you to do this in order to you na i-praise ikaw sa mga pastor. Okay? Praise importante man na. Pero dapat ang motive na to para sa kaymayaan sa Ginoo. Amen? Amen? Ang reminder sila sa mga sorry. Sorry. Ready? Start. For whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Amen? Kung ano man ang ginahimo mo, kung wala mo sa naka-notice ang ginahimo mo, kung wala man gid man sa maka-appreciate, don't worry. Kaya nga man, kung hindi mo na ma-appreciate sa tao, nakita sa ginahimo, kagang Ginoo mo kasiling, anak, maayo gid ang ginahimo mo. Amen? Pero ang praise, importante na yan, i-appreciate, importante na yan. So, among man ang ginahimo na doon, young people, okay, my daughter, my son, salamat gid. Salamat sa inyong gihimo. Salamat sa inyong pagprepara namin na. Okay? Pero ang motibo na ito dapat insakto. Kung ano ginahimo mo, himua para sa kaymayan sang Diyos. Okay? Kung nagdala ka sa bisita, himua para sa kaymayan sang Diyos. Amen? Kung mag-amot ka masalamot ang simbahan, himua na para may maayang mga Ginoo. Amen? Para hindi ka masigit, pumahatag ako sa mga ko para maamang sa pastor ko. Ako ginagawa ako. Okay? Maayo man na. Pero, mas importante, ang praising na nagaling sa Ginoo. Okay? Kung tutong ka magsimba, tutong ka magpangalagad sa Ginoo, tutong ka magsulungin mo, ang the best na hambal sa Ginoo sa pinakadlaw. Amo siya. Ready? Start. His Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. Amen? Amo inyong pinaka-maayo na praising. Ang nag-praise mo, amo ang Diyos. Sa tingin sa pawatong pinaka-adlaw, masin ang Diyos. Well done, thou good and faithful servant. Ang pamangko, ano ay ang isiling sa Ginoo sa aton pinaka-adlaw sa tingin sa paghukom. Makasiling iyan ng Diyos. Tutog kita. Sa ako, hindi ka ko makita niyo kami. Pero wala kakawalo sa kamaturan. Okay?
Kita nyo lang sa wala mula mga wala sa sulod. Pero nakita na sa Ginoong tanan. Okay? Ang mas importante pinakadlaw, mabatian na to ang dayaw sa Ginoo sa atin. Amen? Okay. We love the praise of men. Next is, we love the world. Okay? Misplaced na, instead of loving God, we love ourselves, we love money, we love, next is what? We love the world. Now, instead of loving God, kinapalanggat ang Diyos, kinapalanggat ang kalibutan. So, ano ang siling sa Balang Suratan? Okay? Siling sa 1 John chapter 2 verse 15. Ready? Start. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Amen? Instead of loving God, we love the world. So, that is misplaced. Hindi ba? Tani iyang bugmatay, butang na sige nung purito taging butang. Okay? So, na, sa siningang mga panahon, hindi na ito malikawan. Nakakandog sa tao, kalibutan ng butang. Hindi ba? Sino sa inyo gusto mo may salakyan? Di sa amen? Amen? Hindi mo malain kung may salakyan ka. Hindi mo malain basta ginbakal mo na si Chakto mo pamagi. Hari na sa Ginoo, amen? So now, subong nga panahon, damo sang tao nga naghandom, sila ang makaangkon ng sila lang, ang makaangkon sa pinakamalahalon na salakyan sa bilog ng kalibutan. Para nga po kung ikaw na makasakay sa malalong salakyan, ang mataas ang tao, layo ko na, apaw! Gamurat, kita mataas ang tao sa imo. Tiyan mo na, kita mo lang, ako lang nakasakyan sa musni. Ako pa. Amen? Now, we love the world more than God. Now, ini nga ang pinakamahalon nga salakyan sa bilog kalibutan. Ang ngalan sini. Okay. Dito kita. Okay. Bugatti. Ang bili ay sorry. Ano man is kada. Okay. Ang bilis ang Bugatti is $18.68 million. If i-convert mo na sa peso, pila na ang milyon? Imagine, bilyon na nagulo. Mako mo na. $1 million na. Pura mo pala na itsura niyo. Doon mo ayun pamantyagan. Ano pagkinayahan ang unod sa tao, ang pitas ng tao, kung siya makasunod sa natin, siya makadrive sa natin, ilagaw-lagaw sa ilo. Mako mo na. Ikaw lang dito isa ano? Pero ang tao ginabakal nila ni man. Palangga nila. Basta palangga mo kayo mangita, di sa pumagi para mangkon. Hindi ba? That's why sa pangaluyak sa una, bisan na budlay mangita kayo sa pumagi para mabatian mo ang matamis na hubo sa silang papangaba nga dalaga. Amen? Mangita kayo pumagi kay ngaman, basta kung magi ito, mangita kayo pumagi. Bisan masalit pa sa nga, hindi ko. Ngita ko mag-iapit pumagi. Ano pag-inom mo ko sa man? Abi, ang maaari naman din mo ko. Wala gapon. Hindi ka magkakungundan. Ano naman sunod man? Kaya nga man, gugma ang katulad mo sa umani. Kung ginagugma mong pagkabang sa kalibutan, mangita kayo pumagi para mangkon mo na. Kabay pa kung tali kung palangkat ng Diyos, mangita mo si Magi para na mahimaya ng Diyos. Now, next, ang ibang na tao, naghahandog sa sining kalibutan, na sila makaangkon sa pinakamahal na balay sa Pilipinas kalibutan. Nakariyo, ini nga balay, makita ini sa India. Now, ini nga balay, the most expensive house in the world, ang kung sakto man ha, sa internet mo. Itong Bugatti na internet ko na itong kuha. Kung insakto na information, insakto, pero kung sala na, hindi mo pasulog sa internet kung na niyang ikuha. Pasulog nyo nag-post ko. At least ikuha ko na ito. Okay. Now, ang bilisan sini nga balay, amo na itsura yung logo. Pero, amo niya ang iyang itsura yung tuod. $2 billion. Imagine.
dollars subong? Tag 48, 47, di ba? Kung i-times mo sa 2, ang 1 billion, 48, di ba no? Kung 2 billion, pila na 96 billion pesos. Mga ko muna. Abong kami, isa lang kami yun. Di ba? Nga ang iba naghandom lang, bisan hayop-hayop lang, basta kuwan lang, kining pasasilang ato, kay iba na tao, ang balay nila, skubon pa man. Hindi ba? Pero iba niya magagastos ang 2 billion US dollars. Balay lang. Tinaya, para man ang kadayabong ko sa tao. Hindi ba? Pero maayaw man na. Basta sa insakto lang tayo, nagpatidog sa balay mo, sa insakto mo lang pumagi. Pero ang muna subong kay tungod nga, ang tao, ginahigugma ang pagkabutang sa saling kalibutan. Now, next, pastor, mas di ka pastor, di saka kung dakot mo balay, hindi sala. Hindi sala. Kaya gitagaan ka sa ginusong niya ito, kung papakamayo. Ang sala lang da, kung ginahigugma tayo ng mga pagkabutang, labaw sa Ginoo. Labaw sa Ginoo, palangka mong Ginoo, tapos, balikan mo kagaling gumawa niya problema. Ang problema, kung ang pinsan mo, nagpra na lang ka ng Ginoo, pabayaan mo na. Okay? So, kaya itong illustration nila sa may Luke chapter 12 lang. Iyan na lang tanang Ginoo wala lapot. Okay? So, hindi ka magsaling nga, pastor, hindi lang patilog sa kulay gali. Yung pastor, hindi matapatilog sila kung simbahan, hindi magli pwede. Hindi na. Hindi na ang bumpot ko sa lingon. Okay? Ang bumpot ko sa lingon, na ang una-una mo dahil sa kalibutan, Ginoo pabayaan mo na. Okay? So, next. We love pleasures more than God. Okay? Instead of loving God, we love pleasures. Ginapalangga ta ang ano ba dito tawag sina kalipay sa sining kalibutan, labaw sa Ginoo. Okay? So amo na galing ang isa mo subo sa mayang people na kung simba gani wala gana. Pero kung ang kadto sa kalibutan, bisan wala sa invitation, gabaha. Hindi ba? Gabaha kay nga man kalipay sa kalibutan, pero kung simbahan gani, pangita mo magi para makasimba. Pero kung palangga at ang Diyos, so hindi ka na pagpiliton. Amen? Basta palangga at ang Diyos, hindi ka na pagpiliton na magsimba ka. Masimba ka din. Pero kung palangga mo ang kalipay sa kalibutan, amo na nga bisan wala ka na-imbita, kakanto ka to. Kaya pagkabatik pa sa lugapong sa music sa kuha, pupat ako po! Kaya kalipay na sa kalibutan mo. Pero kung sa simbahan gani, wala ka na. Simba naman. Hindi ba naman? Simba naman. So, siling sa palang kasulatan, gina-remind kita sa 2 Timothy chapter 3 verse number 4. Ready? Basta ito ba? Traitors, heady-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Okay? Sa katapusan ng adlaw, ang tao manginugmaon sa kinasadya, labaw sa Ginoo. Amo nang mabutong dinong panahon pala kadlaw, gamay na ng tao masimba, damo nang sa kalibutan. So kabay kon tani, palanggaon na to ng Ginoo, labaw sa kinasadya sa sining kalibutan. Amen? Now, diin ikaw mas interesado. Interesado ka sa batas ng Diyos o kung interesado ka sa kalipay sa kalibutan. May illustration pa ako kanina about the prodigal son. Pero daw ang oras na dugay na. Sobrang ako isang oras din. Pwede yung tabahan? Ayos na ba? Okay. Luke chapter 15 sa prodigal son. Doon naman, di ba? Balaan naman, di ba? Pero hindi naman tayo magdugay ka. Ginbayaan niya nga tatay, di ba? Duwa niya yung bata. Sino ang naglakat? Ang magulang ako ng manghod. Sabtan ko, sino naglakat? Magulang ako ng manghod. Ang manghod. Ginpangayon niya nga pati sa tatay niya. Yung tatay, hatag sa ako na ako ng share. Kung tatay niya maayuman, ginhatag niya ng share. But he said to say, right after he got everything he has, according to the Bible, right after he got everything he has, he went into a far country. And there he wasted his substance in riotous living. Riotous means, ang isa ka meaning niya, uncontrolled way. Isa na sa mga meaning, dawang meaning sa riotous. Isa sa mga meaning in uncontrolled way.
gingasto niya kwarta niya, no, hindi niya makontrol, napagusto na lang siya. Kung ano yung niya. Patuyang. Okay? Nandito, kung ang kwarta nga, yung gabate, kung ang kwarta na kuha sa kanya, dako-dako. Kaya nga ma, hindi siya nagkato. Wala siya nagkato, piyak barangay. He went into a far country. Kung gamay lang kwarta niya, tani, doon lang sa may Plaza Haro. Di ba? May nagkato sa malayo ma, hindi lang lain nga ba, may country pa? Far country. Kung lapit lang na, kapila ng oras. Far. Mga Afrika pa na. Layo. Kung ang far country ko sa dako, gasto niya. Layo mo lugar yung gaton, layo ang puso gatuan niya. Kung paglapot dito, he wasted his substance in riotous living. Mga utod sa Ginoo ari. Bisan ano kadamo sa imong kwarta. Kung hindi mo pagkasturon sa insakto, maubos mo na gyapon. Tinggas dito kung daw kwarta, daw amigo. Di ba? Kung gusto niya kinalipay, kung may kwarta ka, gwapo ka na mo, kung mo daw kwarta mo. Di ba? Kung babae lang sa ito, pagkakatapos, mahin mo kung babae may mga prinsipyo, kung babae sa kaluputan, waya pati, bahala na laway ka, basta kwarta ka. Di ba? Ang iba ni kanina, naghahandong sa makapamana sa tatlo ka. Imo, anong tatlo kayo? Matandang, mayaman, madaling. Madaling mamatay. Parang ako mamatay na, imo tala ng bilis. Hindi ba? So now, pero ang masuko, damo amigo mo kung may kwarta ka, pagkatapos wala ka ng kwarta. Ang hindi nga bata, nagabot ang panahon, naubos siya kwarta. So naubos kwarta niya, nangita sa trabaho. Ang trabaho niya, no? Ano nakita niya? Na maahog sa baboy. Imagine, sa primero paglakat niya, gwapo. Sa muli, na mahog naman sa baboy. Ang utulungan niya katagaya sa baboy, namulang man. Eh kayo wala niya maanaging pagkaon, at least magubra. Di ba? Kita yung pagkaon niya doon, kung maayon mo talong tali yung tagiya, yung pagkaon niya tali anay, pero wala. Tungkol sa iyang buto, ano naman mo niya? Nagkaon siya sa bahog sa baboy. Manggaranong ka ha? Kita mo? Diin ang mas maayo kabuhay niya. Sa upon niya tatay niya, uukon sa nagpalayo ng sa nagpatuyang. Kung bayaan mo ang Diyos kag magpatuyang ka, you can enjoy in a short period of time, but later on, you will suffer. You can choose anything you want, but you cannot choose the consequences. Ang talagang gusto mo, pwede mo noon. Pero ang konsekwensya, hindi ka magpili. Ginuon na ganyan magbakol sa imo. Kung tutol ko nga nasa Diyos, magpatuloy ka, bakulong ka sa Diyos. Kung ginuon ng bakol sa imo, wala ka may mantos ka din. Maayo lang. Sa piyagan ng antos siya, dumduman niya ang tatay sa balay niya. Sige pa. Si tatay ko ito, damo sa buon. Damo ilang pagkaon po niya. Ako gato ko sa buto. Tuloy ko sa balay ko. Hambalong ko ng tatay ko. Tatay, hindi lang ako pag-abigan ng bata. Basta pabalik ka lang ako. Di siya mo umula ako sa lubuhan. Basta mabalik ako. Managinin mo. Pero sa pagbalik niya pala, wala sa kabalo. Ang tatay niya nagawala ng badaan. Sa nakita niya itong bata niya kapabalik, hindi na namin ay itsura. Baho na sa bahog sa baboy. Pero ang tatay, nagdalagan pa pag makakos sa iya. Maayog yan po ng tatay. Ako na ang tatay sa langit. Mapatinawaron, mapinalanggaon. Impatawad sa gyapon. So it's sad to say sometimes, we love the pleasures of this world more than we love us of God. Nga naglakad siya, gusto niya kalipay. Ilanda mo ang rason. Hindi siya gusto mag-upos tatay yan. Gusto siya mag-enjoy. Pero kung gusto mo muna, ma-enjoy ka man doon, kasi ulihin masakot. Kumusta ka sa ara ka pag-apipuli sa tatay mo? Ang pagkuso ng tatay, ang amay ka sa langit. Pabili ka pag-apos sa tatay mo, bukod, gusto mo patuloy sa kalibutan. Okay? Next, sinisunod niya, we love darkness rather than light. Okay? Misplaced areas of love. Ginahigugmata ang kadulong, labaw sa kasanan. Anong rason? Basahan pa niliwan sa Biblia. And this is the condemnation, that light come into the world,
And men love darkness rather than light because their deeds are evil. Nga ang tao nagihigmas ang kadulong na sa kasanan. Anong rason? Because their deeds are evil. Kung malain na ginahimutan mo na, na ginahigmata ang kadulong, labaw sa gitawag kasanan. Pero ari, ang kalabanan na ginahimo ng mga malain sa madulong, hindi ba? Kaya nasiligta, hindi kita makita. Pero bisan pa, magsiligta hindi ka makita. Parang dumang sa Biblia. Ready? Start. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Now, young people, bulan sang Pebrero na ginasilibrar sa kalibutan. Hindi insakto ang sauna-una sang mga young people. Kay gusto nila mapamatutaan ang tutuod ng paghigugma. Kita na? Hindi mayong una-una. In fairness naman sa iba na insakto. Okay? Sa mga Kristohanon. Pero ang kalibutan, lain ang una-una, bulan sa Pebrero. Ay, sigurado ini. Kuha yun ang buko sa lingon. Hindi man si mama ko balo, hindi man si papa ko balo, but remember. Hindi man ni pastor ko balo, but remember. The Bible says, the eyes of the Lord are where? In every place. Ano ginahin mo sa mga sa Ginoo? Beholding the evil and the good. Kung maayo ginahin mo, kita mo sa Ginoo. Kung maayo ginahin mo, kita mo sa Ginoo. Amen? So sa mga mag-asawa sa umaga, masiling ka man. Sige makita ko ibang bayo ay problema. Siniswa, hindi na kabalo-kabalo. Hindi ako magsikrito. May kaswa. Hindi na ako ay ginahin mo, hindi palo siniswa. Sige, tuhong mo lang ngayon sa plakto, ibig balo. But remember, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Kung naman ng mga babae, mga maghimo ka man sa sikrito mo sa imong bana, remember, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Masiling ka man, away problema. Mr. ko, nimlik balok ni mo ko, but God knows everything. Amen? Silingta. Okay? Ready? If I say, surely darkness shall cover me, even the night shall be light about me. Imagine, siling mo ang kadulo magtabon sa imo. Si Simpliya, bisan pa ang kakabihon daw kaangay lang sa gabi, sang kasanak, sa mata ng Diyos, sa gabi. Ari po ng basko ko, sa Biblia, ye, the darkness hide it not from thee, but the night shine it as the day. Darkness and the light are both alike unto thee. Imagine, adlaw ang gabi pareha sa sobrang sa Ginoo. Sa tao lain, kung gabi, hindi kita. Yung Ginoo sa Biblia, darkness and light parehas lang. So wala kang taguan sa Ginoo kita ito na. Are we together? I hope sa mga kasawa sa pumaga, we have to be faithful to each other. Amen? Amen? Nang dumangta ito ginsaan sa mga naging kasakita. Sa kamangkaraw, kung manggaranon sa kaimpulan man. Amen? Till death do us part. Amen? Amen? Kung nasawa mo ito parubis, ato ba nga biyaw? Ato ba nga asawa mo narada? Ito ba nga? Ang bala, I love you very much. You and you alone. Amen? Amen? Ganito ba nga? Ready? Ready? Start. Dumduman-duman sa kiligat ko. Okay, then now, ladies, it is your turn. Okay. Thank you for loving me. I love you too. Okay. Okay. Mag-close na. Ikalawa masuko si Biblia, love the Lord thy God with your heart. Second is to love your neighbor as yourself. Mag-close kita din. Hindi kita mo kayo tayo na ito. Pero yung ito pa nga pa 4 oras?
Okay, next thing na sugo, love you and embrace yourself. Okay, now, may istoryada, isa ka lawyer, sige anong noon ko para makangkong mo sa kabuhin mo na sintapusan. Siya sa Ginoo, paano pagbasa mo sa Biblia, sa kasuguan? Ginincho niya daw sa glory of God. Namuna, anamutang mo nagyapon. Tapos gusto sa lawyer, hindi justify ang galingon. Sige sa Ginoo. Sige, then you shall, thou shalt love thy neighbors thyself. In-justify niya ang galingon. Sino ang neighbor ko? So si Jesus nagambal sang parabol naman. Okay, may isa katao from Jerusalem, naglakat sa Jerusalem, pakato sa Jericho. Okay? Samtang sa pakato sa dalan pa lang, gimbanggaan sa mga kawatan. Okay? Kagimbugbog siya, kagimbayaan siya half dead. Yung kuya pagkabutan, ginbigin siya half dead. Tapos may nag-agi. Robert, ang prinsipyo sa kawatan, ang musini. Ariyo, what is yours is mine. And I will take it. Prinsipyo na sa kawatan. Kung ano ang imo, ako na, pagkuha ko kinaya. Kaya kawatan mo. But remember, kung naman naging ginahimutan, wealth gotten by vanity shall be diminished. But he that gathereth by labor shall increase. Kung kawatan ka, malipay ka makuha mong kawatan sa iban. But remember what the Bible says. Ang kamanggaran ginkuha nimo sa hindi insakto nga pamahagi sa isang mga kasulatan, magabuhin. Kita mo na? Magabuhin. Pero kung gintipon nimo sa Biblia, tungod sa imo nga pagpangahudlay, magadugang. Amen? So ano gusto ta? Mabuhin o kung madugang? Madugang. So kung gusto mo magdugang pagkabutang ta, pangabudlayan ta na, hindi kita mangawat. Amen? Now, next, ang prinsipyo, ang nauna ng agi ito, okay, mga kawatan. Sunod, may naglabay ka pare. Gibayaan to yung tao to, half dead. Naglabay ka pare, nakita sang pare yung tao nga half dead. Gibayaan nila. Nagbulig sa wala? Wala. Ang prinsipyo sa musinid, what is mine is mine. Okay, is mine, and I will keep it. May aral lang siya, but what is mine, and I will keep it. Kita yung may buligan, pero sige, ang ako niya, ako na may. Hindi ako gusto mag-share. Ako na yan. Ako niya, ako bulig-bulig sino yan, ma. Okay? What is mine, and I will keep it. I hope wala sa prinsipyo nga rin susunod. Amen? Next, kanagagi. Okay, sorry, may verse. There is that scattereth and yet increaseth. And there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. Pwede ka mag-share, pero sa Biblia, may taho ka sa buwak lang, wala to hatag yan. Pag udadaran, nagadugang iya ng mapagkabutang. Damo sa ginapakamayo. Amen? May tao, may aramay nung hatag, pero hindi siya maghatag, pero sa Biblia, nag-aingol pa mong ganit. Kita mo na? May nung hatag siya, may nung bulig siya, paway siya kabulig, nag-aingol pa mong ganit. Next, ang innkeeper. Kung dala ito sa hospital, ito kung ng pulang. Kung nakatungo sa hospital, ano ang prinsipyo nila? Musinin. The innkeeper, what is mine is yours if you can pay for it. Kaya kung naman sa libre kung makatungo sa hospital, kung ano ang sa ako, sige, hindi mo na, basta bayad ka lang. May mga tao, mga musinin, buligan ka, basta buligan mo lang po. Hindi ba? Hindi gusto sa libre. So, kung okay, what is mine is yours if you can pay for it. Okay, next. Ang Samaritan. Ang muna the best. Ang the best, sila niya, what is mine is yours and I will share it with you. Amen? Kaya ang Samaritan, pigado siya. Pero, sa nakita itong tao nga ng half-dead, ginkuha niya, ginpasakay siya na dante, gilala sa innkeeper. Kasi niya, ari ang kwarta, yung binili pa sa kwarta, kung may kulang pag mo mabalik ko, bayaran ko pa. Kita mo na? I hope may ari kita sila. Okay? We are late already. Sometimes, hindi kita makabulig. Hindi kita makashare. Kaya gusto tayo, instead nga mag-share ta, may backlog pa kita kaiban mo. Instead nga, ibulig ko tayo, bakal ko pa tayo, isa. Okay? Ang kwarta na kung isa yung tugad to, sa beer. Instead nga ibulig mo.
panungdong ko lang si Musumaga kung gainom ka sa beer. Hindi maglain buhok nyo. For lesson ni. Kung nag-inom ka sa beer, pero isa ka botelya sa iban, 30. Kung 30 isa ka botelya, isa lang ka botelya, inom isa ka adlaw, 30 times 30, pila bulan mo? 900. Mamati. Okay. Kung 900 times 12 isa ka tuig, ang tuig mo, 10,800. Isa na botelya, inom isa ka adlaw ha? Kung nag-inom ka sa susunod sa 30 years, 10,800 times 30 equals 324,000. 30 years na mong inom na. Now, kung nagasigarilyo ka, ang sinisigiban isa ka stick, 6 pesos. 6 times 10, kung puro lang ka stick mga sigarilyo mo sa kadlaw, 6 times 10 equals 60. Isa mo kagulang is 1,800. Ang isa mo katuig is 21,600 pesos. Sigarilyo lang na. Kung ano man nakastick sa puro lang pani? Puro kastig sa kadlaw. Ang tuig mo 21,600. Now, within 30 years mo ngayon nga sigarilyo, 21,600 times 30 years equals 648,000. Pamate. Now, itutal mo ang 648. Okay, thank you. Yeah. 648 plus para to 324. Ang total sinari 972,000. Sigarilyo mo lang kag-inom, almost 1 million na. Kita nyo? Kita nyo? Na. Pagpila ang lubla. Damo isang tao mag-asawa katong wala balay sa sinigil sa Maria. Pila ang lubla. Duha mo ka stick na sigarilyo, isa ka lubla, tag 12 pesos na lubla, example. Now, pagkatapos mo sa pila ka tuig na sigarilyo, ang sigarilyo mo na upos. Kung magbakal ka sa duha ka sigarilyo, bakal ka man isa ka halubla. Pila ka tapos pila ka tuig, amo na buhaya, makapatindog ka sa balay mo, halubla pa. Amen? Pero kung sigarilyo mo lang, amo lang na, upos lang. Pero kung bakal mo sa halubla, amo na buhaya, lipay pa si Mrs. Amen? Ang Mrs. was like, ay po, salamat kailangan ka, palayan kita! Amen? Hindi ba? Pero kung upos mo lang ang kwarta mo sa sigarilyo, masisip, ay po, sabi mo pa naman tapos ang pag-antos ko! Hindi ba? Asa subong mo lang kami kami sa balay! Aba, hindi mo katulog yapon! Hindi ba? Hindi ba? Idea lang na. So now, I hope na kuha mo sa idea. Hatag mo sa Ginoo, hindi pag-isipa. Amen? Example, naghatag ka sa offering mo every Sunday 100. Pila ang bulan? 400. Pila ang tuig? 4,800. Inaiya, 4,800 ang tuig, kung kasi Domingo naghatag ka 100. Kag kasi Domingo presyo ka. Hindi ba? Pero kung nagsimba ikaw, twice a month lang, na 100, instead ng 400 ang a month mo, 200 na lang. Hindi ba? Kung nagsimba ka once a month, 100 na lang. Hindi ba? Kung wala ka man naghatag sa 100, kung 20, di lang sa kapulan. Hindi ba? Tapos, naghatag sa mission, 10 pesos. Every week, times 4. Sa mo kapulan, 40 pesos. I-type mo sa 12, ang mission mo 480 lang. Back. Sa sigarilyo mo kapag bilang bulan mo. Saan una pa na? Hindi kita Kristoano. Okay? Hindi kita Kristoano, hindi kita mabasok. Subukan Kristoano kita. I hope. Kapalo kita mag-share. Kaya may isang Samaritan ng siling siya. What is mine is yours. And I will share it with you. Amen? So, hindi kita mo tako. Inasasambihan. So, nakita tayo, wala tayo mag-explain sa inyo. Kasubo sa limbay. Limbay sa tunga ni Blog. Ay, wala. Katrabaho na sa bangko. May Bible study ako sa bangko sa Zambia. Every Friday. So, hindi wala rin sa naging membro. Patungkol sa Bible study sa bangko, nag-decide sa magsimba. In short. Pag sa muli, nag-umpisa sa hatag sa iyang offering simbahan.
Nagmasakit ni siya. In shortcut ko lang kayo malapot yan. Nagmasakit ni siya. Abi nyo ano maminin mo niya. Bisan nagmasakit siya. Naghahatag sa gapon sa ina guys. Nanawag siya sa lahat. Sa ako, pastor. Hatag sa kurang kumbang. Padala ko guys ko. 2 times pa sa nagpadala sa guys niya ara sa ospital. Itsa to say antes kinupulit sa January. Napatay siya. Short time. Napatay siya. Na konsa subaan man tani kay kun di pa ni tao nga nagabulig sinda ko amo pang umano patay napatay siya sa naligid na tuig 2019 ato isang 3 years ago kay 2022 na tani subok amo to ang taas na offering sa record sa simbahan naghatag ni siya 4,000 kwatsa one Sunday 4,000 kwatsa one Sunday times 5 na, 20,000. Yung Sunday. Pagkabato namon, hindi bakalan namon sa start sa simbahan. Sa Sunday lang. Puno patay. Ay, ito si Ginoo. E nang isa matupad nga malang, pigado na. Pertig na pigado. Kasurvive na sa doon. Pero, sa mulihin, nagatuon man maghatag. Budlay patago ng sabihan. Kaya gusto nila katagaan mo lang sila. Mangayo na sila pero mangayo. Bisan asin. Mangayo na. Bugas, mangayo na. Manoktok to kay mamili sa balay. Mangayo na sila, mangayo. Tapos muli, katuon maghatag. Kag may natakon mga. Pigado. Balay niya, pinulong. Circle. Tapos niya dingding niya. Pan pa. Yung mat. Dutak. Muna yan balay. Pero, may fundraising may simbahan. May kwarta sa may suhol sa. Kinuha niya ang ties niya, ang beres sa Yasohol. Gimbili niya simbahan para sa fundraising. Nagkibot ako, hindi, paano man sa mga buhay? Ibaha dahil ginawa sa'yo. Ano ka tuong maghatag? Ay, kung maghatag ka, mapatay ka magyapon. Kung hindi ka maghatag, mapatay ka magyapon. So, pili mo na, at least mapatay ka na naghatag. Yan? Ay, mapatay ko, at least naghatag. So, sa mga naghatag na ko, delikado ka mo kaya basi ka muna mapatay. So, gamay-gamalan ko naghatag. Okay, I'm just joking. Pero kung magtaroon na gusto. Kung maghangkol ka man, na hindi ka maghatag, hindi ka mag-participate sa lupa sa simbahan dire, sa building ng simbahan dire, kung naman project mo dire, hindi ko maghatag, patay ka magyapon. Kung maghatag ka, mapatay ka magyapon. So, pag-iod ko na, mapatay kita. Mamay na tayo. Amen? So, buko sa mulo, yung sa mata mo, ayun. Amay nga langit mo, Diyos, ipagay sa kabuhay namin, sa labas ginagawa. Sige, pulo na mong dito na. Hindi ka patuloy kami ginungamin sa inyo sa pamaga. Hindi ka pagigit sila mga mga puso. Ginoo, salamat sa attention sa tanan. Nabisan, sobra sa kaulas ng preach. Kaya pamati mo sa lagyan. Amon pa naman yung Ginoo, nakapalo kami dito mag-share sa blessing na ginatag mo sa amin. Balikin niyo mga mag-asawa ang aring sa mga adlaw na maging matuto man sila sa isa isa. Hope di kami tanan, pinagpagyan ng tanan sa mga Jesus. Amen. Pasaglit. Sa tanggado ko, atol mga ulo, nagapiyong yung mga kata. Balag ko, ang Diyos taga-istoryagin sa imo sa silingang mga tiniwan. I don't know kung saan igabahin sa mensahe sa pulong sa Ginoo, gina-istorya ikaw sa Ginoo. Probably, base sa imo pagigugma sa Ginoo. Kapag guton ko ikaw, utot, abyan, bisita, kamusta ang pagpalangga mo sa Diyos? Tutuon mo gid bala ginapalangga ang Ginoo. Kung magambal kita, yes, pastor, palangga o gid ang Diyos. Ang pamangkot ayan sa ikaduha pamangkot, mabatyagan ay han sa Ginoo ang imo pagpalangga sa iya. Ikaduha, palangga mo gid bala ang magbulig sa bulaton sa Ginoo. Kabalo ka mo mga utod ko kabyan, isa sa pinakadako nga mahimo naton sa pagpartisipar sa ministry sa Ginoo is to give. Giving is not only money, but giving yourselves is the most important part. Ang paghatag sa kabuhi mo, everything you have, your talent, ihatag mo sa Ginoo, mas ginaamar pag hindi na sa Ginoo. Kabalo ka mo,
Kung tutuod ang isang tao nga nagapalangga sa Dios, nagahatag siya. Ang tutuod nga pagpalangga, nagahatag kag nagasakripisyo. So sa siningang mga tinon, I want to remind you nga ang Diyos nagambal, for God so loved the world. And He proved it. Ipaputo dahil na sa Ginoo paagi sa iya mabugtong anak nga ginhatag niya diri sa kalibutan, napatay, nalubong, kag nabanhaw para sa atong tanang tungod kay palangga kita sa Ginoo. Tanan-tanan sa pinakadakop na prueba agud ipaprubahan sa Dios yung pagpalangga sa ato ipakita sa Dios. Pero pamangkot sa siningat riyon, how about us? Paano natin ginaaprubahan sa Dios ang atong pagpalangga sa Ginoo? The second question is, if you really love the Lord, nagahatag ka ba para sa Ginoo? How much we love the Lord? How much we love God? Pero pamangkot is, ano ka kaalwan sa Ginoo? Ano ka kaalwan sa oras mo, sa kwarta mo, sa kung ano man ang may-ara ka sa nga ginhatag sa Diyos sa iyo? Kung tutuon mo yung palangga ang Ginoo, giving is no longer the issue. Kaysa ang isang nag-motivate sa atin is our love, because we love God. We love God more than money, we love God more than ourselves, we love God more than the praise of men, and we love God more than the world, and we love God more than pleasures of this world. Labaw pa dahil ang palangga sa Ginoo. Hindi na tayo mag-invite sa inyo to come forward, even nila sa mong gayon na pungkuan, just talk to God, istoryahan ang Ginoo sa pinakamalipot ng mga tinon, utod, abyan, ang pinakatutuod na pruiba sa atong pagpalangga sa Dios, amo ang atong paghatag. Paghatag sa kung ano ang may ara. Give it to God. Give your life to God, surrender your life to God. Kaya mga utod ko sa Ginoo, isa ina sa pruiba sa atong pagpalangga sa Ginoo. Let us pray. Heavenly Father, madamok gid Ginoo nga salamat sa mensahe nga amon gid pamatian. Pagpahanumdom sa imo unang pagpalangga sa amon. We love you because you first love us. Salamat Lord sa imo tuman nga pagpalangga sa amon. Nga bisan pa ang imo nga bugtong nga anak wala mo gindalok sa amon. Imo gid sakripisyo, gin pahanugutan nga patyon siya sa mga malaot ni tao. Pakahuyan siya pagi sa pagpalansang sa cross. Ginpasan niya ang tanan namon nga kasalanan para lang ipakita niya kung ano ang inyo pagpalangga sa amon. Lord, buligi man kami nga ginpalangga nyo, kag kami nga ginpalangga mo sa tuman nga pagpalangga. Lord, buligi kami, hindi man namon mabayran sa kaangay kung ano man nimo kami ginpalangga, pero binubuligi kami nga palanggaon ka man namon Ginoo sa amon pagpakita sa amon pagpalangga, nga mas palanggaon ka namon labaw kaysa sa amon kaugalingon, labaw kaysa sa amon kwarta, labaw kaysa sa anuman ang kalipay sa sining kalibutan, labaw sa kung anuman ang pagdayaw nga mahatag sa tao, kundi Ginoo mas amaron namon ang pagpalangga namon sa imo. Kag tutuloy kami Ginoo nga bilang mga kanakan mo, may ara kami nga generous heart that is willing to share sa kay bisan sino nga nagakinahanglan. Our neighbors, Father God. Lord, wala man kami sang dagbukid nga mahatag, pero Lord, tutuloy lamang gid kami nga may ara kami nga generous heart, most especially for your ministry, para sa ikalago sa imong nga ministry, Father God. At the end of the day, nakunpaon mo na kami sa siningang kalibutan, Father God, nga mapatay kami, nga nagsuporta sang tudo para sa ikalago sa imong ministry. Madamo Ginoo nga salamat sa amon nga manugwali, salamat sa pag-empower mo sa iya, salamat sa kaalam ginatag mo sa iya, kag salamat sa pag-correct, pag-review, kag pag-insakto sa amon isip kag tagipusoon sa siningat niyon bilang mga Kristiyano. Kaya Ginoo dinadayaw kag ginamon ginapasalamatan ka sa matamis nga pangalan sa amon Ginoong Jesucristo ini amon pangamuyo. Amen and amen. Are you blessed? Amen. Amen. Plakpakan di ang Ginoo. Amen. Praise the Lord. Okay? So, thank God. So, kabay pa nga hindi na ito may experience ang word nga misplaced areas of love. Amen? So, wala malain. Sa isa itong maluguli, wala malain nga pala nga untapin ka ulingon.
Amo na gayud ginapagwapuhan ta, ginapakaon ta, nila, ginapailisan ta, ato kaangay sa pagpailis sa aton nga manugwali sa akong subok. Oo. Okay, tanong ka nila, iban sa inyo, nakakita ako, nakalungsdim ako, nakaniktay ako. Ito daw na sumura naman ka mo sa niktay ka lungsdim, hindi ginasukso ko. So, di na, aga, wag expecta, gintumulan ko sa aton manugwali sa barong. Do ano gid, do tinakos gid, no? Matsakos bong ako na porma daw ano, do namakyan. Okay, itong sa babaw, itong ang largo, itong pag-inastaks kung sa ano, itong pag-inang ako na ano. Pero salamat kisa gid. Kung bagay ito man ako sumo. Pero salamat kay Pastor Edward, salamat sa generosity. Gin-share ni kay na I know nga mahal dugay ni ginatanaw-tanaw sa SM actually. No? Puti ni Ma'am Ann. Tanaw may isang kuda pa ba gusto ko kita kunti. No? Galing daw pwede ko sa mabakal, galing yung iniisip ko kung baklon ko ni makapintuhan ng iba. Kaya ang bili niya, I think daw mga almost mga 2,000. Baklon sa 2,000, mo sa bakong ko lang na makato. Babakal ko sa galing ang problema makapintuhan ng iba nga kinahanglanon. Kasi ko kayo ilang na niya. May tulak ko mabakal, kaya may iba galing na mabakal. Okay, ako rin salamat ipasok. Okay? Kabay pa na si Mana may aral naman isa. Okay, so thank God, salamat sa Ginoo. We have tithes and offering. Anyway, may kita tithes and offering, hindi kita pagdugay, kaya may pa kita ng program after singing. Okay, then nato niya Asher, si Brother Sandy, at si Brother Sandy sa Sagwa. Okay, so ari si ari si Jeric. Si Jeric ang malibot sa ato niya tithes and offering sa Ginoo. So dasod si Mana, at the end sa first night sa Sunday, aton ipakita sa inyo tanan nga offering, progress sa aton nga offering, mas start kita sa next week. Ipakita natin sa inyo ano ang progress sa aton nga offering, and then diin lakad ko aton nga offering so that you have idea, okay? Para encourage ka mo to give more para sa aton nga ministry sa aton simbahan. Sige. Ma-pray kita sa tunyong tayo offering, and then after we pray, may makanta, matag sa special number. Salamat sa mga young people. Salamat sa mga people sa mga unity, desire sa pagkanta para sa padayawan sa Ginoo. Kabay pang padayon nun yung gidina. Let us pray, and then probably Jeric sa paglibot sa tunyong tayo sa offering, and then after sa kanta, I have announcement, very important announcement after sina. Let us pray. Heavenly Father, thank you once again, Lord God, nga makatag kami sa among bahid, kag sa among offering dira sa imo Lord kadayawan. Ginoo kabay pa nga nga offering maging makagamit-gamit para sa imo nga ministry sa pagpatuloy nga imo nga ministry, Father God, matagaan sa fund kag mapadayon kag mas madugang pagid-Lord ang among mga ministry sa mismo simbahan. For so many years, Father God, you provided our needs. Kag no wonder, Father God, nga bisan amo na niya mga offering, still we can continue sa pag-progress sa pagdugang sa ministry because we know, Father God, nga you are our provider. Bless the offering, bless the giver, Father God, kabay pang ilang generosity, ikaangay, Lord, sa ginhamba sa book of Proverbs, nga mas ginalagog mo, mas ginapakamaayo mo, mas ginapilo mo ang kung anuman ang among ginahatag para sa imong kadayawan. Bless ang among offering sa sinitiron, even ang special song, kabay Ginoo nga among ginupabatian, kag among Lord nga intindihon ang inyong mensahe sa ambahan. Kaya nadayaw ko lang ginapasalamatan, in Jesus' name, amen, amen. So, gabayoton ang young people sa paggaling.
Okay, so ang Diyos hindi natin yauban, no? Sige, I think last 2 days ago, nag-message kita sa chat group sa atong simbahan nga ang aton nga mga love gift. Last Sunday, nag-announcement kita nga ang aton nga ihatag sa aton nga speaker bilang aton nga mission, no, nga giving para sa ila, ihatag naton sa ila today. Okay? So I don't know kung sino sa inyo may envelope now. Okay? Kung wala ka mo sa envelope, may kita ng envelope dire. Pwede nyo gid, as what I told you last week, pwede ka mo direct kasulat, no, sa aton yung envelope. Just write your name. Pero kung hindi ka gusto magbutan sa pangalan mo, it's okay lang. But the most important thing is that our envelope may ara sa nga laman. Okay? May unod. Para ini, samtang prepare aton nga mayang people na to, i-prepare ninyo. Pero make sure na ma-plaster natin sa mic. Sige? Ang imuuna natin today, ang speaker naton with his family, sa kaon naton sila sa babaw. Okay? And then, samtang alis na dito sa babaw, ang aton nga envelope, ibutangin nyo dira sa message. Pwede ka mo dira pabutang sa message para sa aton nga speaker. Any amount na pag-atag nyo sa ilang as your mission giving para sa aton nga speaker, dako